Mga kapuso, doble ingat sa mga binibili. Bistado sa magkahiwalay na operasyon ng pagbebenta ng mga naggamit ng mantika, pati mga gamot na di-rehistrado. Yan ang exclusive report ni Marisol Abduraman. Sinalakay ng CIDG, Detection Special Operations Unit, ang condominium unit na ito sa Pasay City. Misturang pharmacy ang loob nito dahil sa sandamakmak at kakaibang mga gamot. Hindi pangkaraniwan na brand at may mga foreign characters pa. Ang masama nito walang validation ang ating FDA. Kabilang sa mga nakumpiska ang antibiotics, pain reliever, gamot para sa puso at herbal medicines na di hamak daw na mas mura kumpara sa mga branded. May imported beauty products din. The problem is, there's really no assurance that this medicine will have the effect. Ito ay dangerous chemicals at tinake ng ating kababayan. Delikado talaga. Bukod sa mga Pinoy, mga Chinese, Taiwanese at Vietnamese na POGO worker daw ang kalimitang parokyano ng mga gamot. Arestado sa operasyon ang isang Chinese. You are selling fake or unregistered medicines here in the Philippines? You sell unregistered medicines? Antibiotics, medicines? Are you selling them? No, I think not. Patuloy ang investigasyon ng CIDG-DSOU para matukoy ang posibleng kasabwat ng narestong suspect. Sa Isabela, warehouse na may illegal namang bentahan ng recycled cooking oil ang sinuyo ng PNP-CIDG. Nanggagaling daw ang used oil sa ilang kilalang food chains. Aabot sa 3.5 million pesos ang halaga ng nakumpiskang galong-galong mantika. Those are waste products for proper disposal in accordance with the environmental laws. Instead na itapon or i-dispose, ang ginagawa ay nire-recycle. Sa pag-aaral ng World Health Organization, posibleng mauwi sa type 2 diabetes, hepatic steatosis o liver disease at cardiovascular diseases ang pagkonsumo ng mantikang ilang beses nang nagamit. Mataas din ang tsansang magka-cancer. Batay naman sa pag-aaral ng Singapore Food Agency, sinampahan na ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Acts of 2009, Consumer Acts of the Philippines at Food Safety Act. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.